Pakita nga natin yung picture ni Eden Santos. Pambihira naman si Eden. Talagang pinili namin, Eden, yung pinakamaganda mong picture, ha? Alam nyo, itong si Eden Suarez, hindi niyo po, yun, tama po kayo. Ang kanya pong totoong pangalan ay Eden Suarez. Tapos nung nagkaasawa na siya po ay naging Eden Santos na, ano? Hindi niyo po na itatanong, ay matagal ko na pong nakasama yang si Eden eh. Kung di ako nagkakamali, baka malaman yung edad, ano? Mga nasa humigit kumulang 30 taon. Ako po kasi nasa media, nagsimula ako ng 92, 33 years na po ako sa media. Si Eden, mga humigit kumulang, mas matanda ako dyan eh, mga 25, 26 o 26 years na sa media to. Kasama ko po lagi yan at napakasipag na bata. Ang isa pa pong reporter na masipag din, na sabi niya Jack of all trades, ano. Ito pong isa pong kaibigan din namin pero pumanaw na, ito pong si May Rivera. Ayan, mga kasama natin sa Eagle Broadcasting Corporation, nung ako po'y reporter pa sa DZEC noon. At ang totoo, kahit na ako'y napirata na ng DZMM, ABS-CBN, mga kaututang dila pa rin natin yan. Ito sila Eden Santos. Kaya pwede ko pong sabihin that I know this girl, I know her principal. Alam ko din kung gaano siya kalalim, gaano siya ka-passionate sa kanyang ginagawa, gaano siya maaasahan, at gaano niya pinagbubuti kung ano man yung assignment na ibinigay sa kanya, kahit saan pa yan. This past few months, mula nung naging Palace Undersecretary, Press Officer, ito po si Attorney Claire Castro, ay laging nakakababag ng Malacanang, ito pong si Eden Suarez, because she is covering for Net25, kung po yan hindi naman siya negatibong konotasyon, pero matabil ang dila nito si Eden. Matalim ang dila niyan. And she will never hesitate to ask any question under the sun, basta't alam niya na dapat tong masagot o dapat mabigyan ng katugunan. That's Eden Santos. Siyempre, kapag ikaw ay nasa receiving end ng matatalim na tanong ni Eden Santos, mabubusit ka naman talaga. Mabubusit ka kay Eden. In the same manner, naalala ko tuloy, when I was Vice President of Malacanang Press Corps, nung nagko-cover po ako ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, at araw-araw ang humaharap sa amin sa presscon was then Presidential Spokesperson Rigoberto Tiglao. Nabubusit din sa amin si Rigoberto Tiglao, sapagkat ako, kasama ko si Vic Sumintak at saka itong si Hilka Bakungan, we're always asking the hardest question siguro sa press corps na wala po sa outline o sa script, so to speak, na inilalatag po nila. So talagang ganun ganun po ang buhay ng reporter, ano? Hindi para magmagaling, kundi kung gusto mo makakuha ng mainam na istorya, you will never fear. You will never be afraid to ask the hardest but the most sensible question. Ganun po dapat, ano? Trabaho lang, trabaho lang, walang personalan. So, si Eden po, laging nagtatanong ng nakakabusit in so far as Malacanang is concerned. Baka nakakabusit sa perspective ni Attorney Claire Castro, baka nakakabusit sa paningin ng mga taga-Presidential Communications Office o PCO, baka nakakabusit sa paningin ng mga supporters ni Pangulong Bongbong Marcos, but be that as it may, sabi nga po ng mga Inglesero, trabaho po ni Eden ang magtanong. Opo, trabaho po ni Eden ang magtanong. Kaya nga tanong
'di ba? Kaya nga siya reporter. Ang trabaho po ng reporter is basically to inquire, to elicit answer from a resource person. Taga Malacanang Press Corps po siya. So ang laging nakaharap po sa kanya, ito pong si Attorney Claire Castro. Okay. Hindi naman po siguro ipagkakaila ng Malacanang na nabubusit sila kay Eden Santos. At marami na po tayong mga napanood na mga video clips, marami na po tayong napanood ng mga vlogs, pati nga yung mga vloggers na mahilig mag-fake news, kine-carry yung mga tanong ni Eden Santos sa Malacanang. So depende nga kung saan ka nakatayo, matutuwa ka. On the other hand, ay mabubusit ka naman kay Eden wherever you stand. Ano po? Kung saan ka nakatayo. Eto na po mga kaibigan. Eto na sinasabi nating mga tulongge sa Malacanang. Pero bago lang natin ipagpatuloy ang mga tulongge sa Malacanang, ay gusto lang po nating batiin ang aking pinsan na si Pinsang June Alonso. Pinsang June Alonso, isa po sa pinakamatinding tao na nakilala ko sa balat ng lupa. Pinsang Makalaw ako na nag-estima sa amin nung kami nagpunta dyan sa Espanya. Ayan. At siyempre ang kanyang butihing may bahay, ang kanyang butihing may bahay na si Ate Jinky. Ate Jinky! Ate Jinky! Woo! Kumusta po kayo? Ayos ba? Marunong na ba kayo mag-Espanyol? O katulad ko na no hablo Espanyol? Ayan. At siyempre, binabati natin ang si Kuya Carlo, yung kanilang anak na mas matandang lalaki, at saka si Kuya Cedric, ayan, Cedric Alonso. At yung kanilang bunso, ay ang kanilang pinakabunso na si Celeste Minet Alonso. Ayan, sila po ang nag-estima sa amin diyan po sa Madrid, ayan, sa Espanya. Maraming salamat. Ay magagaling nang mag-Espanyol tong mga batang ito. At at least ang kagandahan naman ng lahing Espanyol at lahing Pilipino, ang lengguwahe halos sa magkakaugnay. Mga tinuro sa ating mga salita na Espanyol ay naisangkap na sa wikang Filipino. Halimbawa, yung kalye, di ba? Yung kalye ginagamit natin with the K, K-A-L-Y-E. Pero diyan sa Espanya, kalye din. C-A-L-L-E. Ayun. Halimbawa, hapagkainan, mesa. Ganun din. Ganun din naman sa kanila. Mesa sa kanila, mesa din sa atin. Pag maliit yung hapagkainan, ang tawag po doon ay lamisita. Ang pinggan, plato. Pareho din. Pag maliit na plato, platito. Pagka pogi, guwapo. Pagka maliit na guwapo, guwapito. Anyway, ba't ba napunta tayo doon? Anyway, mabalik lang ako na ganun talaga. Ganun talaga ang buhay ng reporter at buhay ng government official. They are always adversarial to each other. Ano po? Pero ang kagandahan naman, in fairness kay Attorney Claire Castro, tingin ko naman hindi naman niya itinuturing na kaaway si Eden Santos. Ito galing sa puso ko to. Ang tingin ko, ang basa ko, si Attorney Claire Castro, hindi niya itinuturing na kaaway si Eden Santos, bagamat paminsan-minsan, nabubusit siya ni Eden Santos. Katunayan, meron niyang isang larawan na pinadala pa sa akin si Attorney Claire Castro, At meron ba tayo nung yung picture na alam ko pinost din ng Net25 yun ayan, tingnan niyo na. Naglalambutsingan pa naglalambutsingan. Tingnan niyo na Sino mag-iisip na magkababag sila? So tingin ko between Claire Castro and Eden Santos,
mayroon mang animosity every now and then, ay hindi sila magkaaway. Kaya lang, may mga tulongges talaga sa Malacanang na hindi yata alam kung anong kanilang trabaho. Naturingan pa naman na sila'y mga dating reporter. Alam niyo po ang ang tinutukoy ko? Isa pong kabuktutan, didiretsuhin ko na, isang kabuktutan ang ginawa ng isang tulongges dyan sa Malacanang. Ang pangalan po nung taong yan, ito alam ko nakasama ko ba sa coverage? Pero ako po kasi, when I was a reporter, nag-cover ako ng police beat, ng general assignment, ng PNP, ng Camp Aguinaldo, ng courts, ng Congress, ng Senate, ng Malacanang, ng sports, ng business. Yun po ang aking assignment. Pero hindi ko matandaan kung nakasama ko sa coverage itong si Errol Kabatbat, ASEC Errol Kabatbat eh. Mantakin ninyo mga kababayan, nagsulat itong si Errol Kabatbat, ng liham sa Net25. Ito pong si Assistant Secretary Errol Kabatbat. At alam niyo ba ang kanilang sinasabi sa sulat na ito, mga kababayan? Kundi ba naman ng aano to Gusto nila tanggalin. Ang gusto nila tanggalin itong ng Net25 si Eden Santos bilang reporter na naka-assign sa Malacanang. Ano ba itong taong to? Saan ba niya napulot yung ganong klase ng kapangyarihan? O sakop pa ba? Alam ba nila na hindi nasakop ng kanilang kapangyarihan niya? And sinasabi po nila, meron daw pong violation ng protocol. Ito pong si Eden Santos sa pagko-cover sa Pangulo. At meron nga daw pong pangyayari na nilapitan daw po ni Eden Suarez si Pangulong Bongbong Marcos na labag daw po sa protocol. At hindi lang daw po minsan, 2 beses pa yata na nilapitan ni Eden ang Pangulo. Nung po bang ang Pangulo naging witness sa pag-destroy sa mga illegal drugs ng PDEA. Sumakit ang ulo ko. Alam mo, Mr. Kabatbat, Kabatbat nga ba ang pangalan nitong tao na to? Kabatbat, oo. Alam mo, Mr. Kabatbat, ayan, kilala ko to. Naalala na kita, na-cover, baka nakasama kita, tama, Errol Kabatbat. Siya po ay Assistant Secretary Errol Kabatbat ng Presidential Communications Office. Alam mo, pare ko, kung meron ka mang dapat nasitahin, kung bawal palang makalapit sa Pangulo ang reporter, kung meron ka mang dapat sitahin, ang Presidential Security Group. Oo. Bakit sila pumayag o naging maluwag na pinapasok o pinalapit si Eden Suarez Santos kay Pangulong Bongbong Marcos kung bawal pala yun? Higi nga. Kung meron talagang mga pwestong hindi pwedeng puntahan ng reporter sa pagko-cover sa Pangulo, dapat makikita mo talagang hindi makakapasok. Isip-isipin mo, Asek papaliwanag ko lang sa iyo, isip-isipin mo, kung ginagawa niyo ng issue itong paglapit ni Eden Suarez Santos sa Pangulo, kung ginagawa niyong issue yan, dapat gawin yung issue. Ganun ba kaluwag ang pagbabantay ng PSG kay Pangulong Bongbong Marcos? Paano kung ang lumapit sa Pangulo may daladalang stick ng banana cute, sinaksak na lang sa leeg ang Pangulo? Diba?
Hindi ba? Di ba? O, di ba? O, bakit yun ang sisisihin mo, yung reporter? Ang sisihin mo, yung PSG. At ngayon, dahil dun sa sinasabi niyong paglabag ni Eden Suarez Santos sa protocol, hihilingin mo na tanggalin o pinatatanggal mo sa Malacanang press corps si Eden at palitan ng ibang reporter, sino ka? Baka kayo dapat napalitan dyan. Hindi kaya kayo ang dapat natanggalin dyan? Dahil hindi nyo naman yata naiintindihan yung trabaho ninyo? Pambira itong... ano ba yan? Utos ba ni Secretary J. Ruiz sa iyo yan? Kaibigan? Kung utos sa iyo ni Secretary J. Ruiz yan, magsama kayo. Magsama kayong dalawa. Hindi nyo ba naiintindihan? Nag-cover ba kayo ng Malacanang Press? Naging bahagi ba kayo ng Malacanang Press Corps sa kasaysayan ng buhay ninyo? Hindi nyo ba naiintindihan ang mga alituntunin dyan? Mabuti ang Malacanang Press Corps naglabas ng kanilang stand at sinabi nilang hindi sila pumapayag dun sa kahilingan o yung parang ini-impose nitong Errol Kabatbat na palitan si Eden Suarez. Mabuti na lang at ang Malacanang Press Corps ay nanindigan. Pambira itong mga taong ito. Uulitin ko, alam nyo ba ang ginagawa ninyo? Hindi na ba kayo nahiya? Imbis na ang maging resulta ng inyong pagtatrabaho, kung nagtatrabaho man kayo, ay maging kaibigan ang mga nagko-cover sa Pangulo. Dahil importante yun meron pong working relationship ang media at ang gobyerno. Nagiging adversarial pa kayo sa mga mamamahayag. Baka nakalimutan nyo na kaya kayo nandyan para ipalaganap ang alin? Ang mga programa ng inyong principal. Sino ba principal ninyo? Ang Pangulo. Ang dapat na nalalagay sa balita, kaibigan, ay ang Pangulo, ang inyong principal. Siya dapat ang laman ng balita. Yung mga mabubuting ginagawa niya, kung meron man, ang laman ng balita. Ano laman ng balita ngayon? Kayo! Kayo laman ng balita. Mga tinamaan kayo ng magaling. Mr. President, pagtatanggalin nyo na itong mga to at pabigat lang sa inyo to. Palagay ko, hindi lang itong si Errol Kabatbat. Pagtatanggalin nyo na yung mga yan. I-massacre na. I-wipe out na yung mga hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang pinagbubutihan ninyo kung paano gigipitin ng media. Ang pagbutihan ninyo ay kung papaano magiging malaganap kung meron mang ginagawang mabuti ang administrasyong ito. Kung meron man. Hindi. Ang pinagdidiskitahan nyo ay ang media. Sabi nga, do not shoot the messenger. Pambira itong mga tao. Ayan, kayo laman ng balita ngayon. Tuwan-tuwa siguro kayo na kayo laman ng balita. Ako, uulit, katulad na lang nito. Ito, total, nabanggit ko na si Secretary J. Ruiz. Nakasama ko po siya sa ABS-CBN at wala naman po akong masamang tinapay kay Secretary J. Ruiz. Pero, Secretary J. Ruiz, ako naman tayong kapatid lang to, kahit di man tayo magkapatid at mas pogi ka namang di hamak sa akin, ano? Hindi ba kayo na-bypass, di ba? Na-bypass kayo ng Commission on Appointments. Tapos, kayo ay nabalitang tatanggalin. Pagkatapos, kayo ay binigyan ng appointment na acting secretary. Ibig sabihin, na-downgrade na po yung inyong appointment. At tapos ngayon, Secretary J. Ruiz, ang balita ko po, sana hindi ito totoo, kayo daw po i-demote pa, gagawin daw kayong Director 4. Secretary, hindi nyo kailangan yan. Hindi nyo kailangan ng ganyang paglapastangan sa inyong dignidad. Kung ayaw sa inyo ng Commission on Appointments, ganun talaga Kung ayaw sa inyo ng Malacanang dahil hindi naman siguro ninyo na i-deliver what was expected of you, huwag nyo namang alisan ng dignidad ang inyong sarili.
Opo, huwag niyo namang alisan ng dignidad ang inyong sarili na baka tanggapin niyo pa yung posisyon na director. From secretary, magiging director 4 kayo para maging pinuno ng Presidential Action Secretary. Huwag niyo pong alisan ng dignidad. Ako po ay nagmamakaawa sa inyo. Bigyan niyo po ng dangal ang inyong sarili. Bitawan niyo na po yung pwesto na yan. Hindi po kayo mawawala. Hindi po kayo mahuhubaran. Hindi po kahinaan na mawala sa inyong posisyon na yan. You tried. Yes, you did your best. Sabihin niyo, you did your best. You tried your best. Pero hindi po ito ang buhay niyo. Kung mawala man po sa inyo yung posisyon na yan, at least buo pa ang inyong pagkatao. Huwag kayong tatanggap ng posisyon that is lower than secretary. At least dito po sa kaparehong ahensya na Presidential Communications Office. Secretary, maawa po kayo sa sarili ninyo. Opo, love ko po kayo dahil nakasama ko po kayo sa ABS-CBN. But if you are not able to perform according to what was expected of you, hayaan nyo na sa iba yan. Sabihin nyo, at least ginawa ko ang best ko, hindi pa rin sapat. Ibigay nyo na sa iba. Pero yung tatanggap kayo ng posisyon, baka naman maintindihan ng iba dyan, kayo merong pinoprotektahan dyan. Meron ba kayong pinakikinabangan na hindi namin alam dyan? O baka ganun pa isipin na iba. Bitawan nyo na po yan. Wala pong halaga yung posisyon na yan kung ang kapalit naman po nito para po kayong aalisan ng dangal. Pambihirang pati. So, magpapatuloy po tayo. Eto. Ruth Rances, Tunying, hindi magandang basahin ang heading mo. Nilahat mo na. Ano ba yung heading ko? Patingin nga ano ba yung headline natin? Patingin nga, meron ba tayong masyado naman kayong matampuhin. Ayan, Katunying. Titingnan ko nga kung anong ano ba ang title nung show natin na yun. Mga Tolongges sa Malacanang, PCO. Di ba? Ano sinasabi? Nilahat ko ba yan? Sabi ko, mga Tolongges sa Malacanang. Sinabi ko, lahat ng taga Malacanang, Tolongges. Bira. Magpapatuloy po tayo. Anyway, yun lang aking masasabi, mga kababayan. At binabati pala natin si Undersecretary Randy Esculango na nanonood sa atin, si Dennis Aliermo. Dennis, magandang gabi sa inyo dyan sa San Mariano. May nakausap ka bang Espanyol dyan? Si Senyor Carlos Dencio, pumunta daw sa ating komisary dyan sa Nueva Ecija, ang isang country manager ng isang malaking kumpanya dito sa Pilipinas na isang Espanyol. Matindi, no? Madrid, galing sa Madrid, Espanya. Kinausap mo sana, Dencio, ng andale, Speedy Gonzales. Yan, sinasabi. Sabi naman nitong si Bonnie TV, kaya love ko yan si Katunying direct to the point, listening from Toronto. Ayun. Magandang sabi naman nitong si Jonel Florentino, wala kasi sa ayos si Eden Santos. Yun. And sabi naman nitong si Samuel Kisogan, magandang gabi po, Katunying, pa-shoutout mula Limassol, Cyprus. Aba, malayo.
Ang sabi naman nitong si Kay Joy, sus, tama lang naman, inalis si Eden. Sana po nakinig kayo sa aking sinabi ngayon. Hindi po trabaho ng Malacanang yon. Kung ang gusto ng network na ipadala para mag-cover ng Malacanang, si Reporter A, hindi po trabaho ng Malacanang na pumili ng ilalagay doon. Albert Salvador, sana ang ipalit ng Net25 yung mga reporter na may lalim para di naman puro kababawan lang. Ayan. Yan. Alexander Handa, tama naman heading. May mga tulongges naman talaga sa Malacanang. Heading. Yung title pala yung sinasabi nyo. Title. Bihirang pati so. Sabi naman itong si Evalia Nel, good eve, Katunying, halos lahat na lang ng taga Malacanang ay nagkakalat na. May nanonood sa atin mula sa Davao City, CM Junard Abinsay. Ayan. Sabi naman itong si Ronar Riason Balyoata, walang saysay magtanong si Eden Santos, dapat lang mawala, panira kayong mga Duterte supporters. Hoy, Andy, asa ka ba, Andy? Eliasar Calianta, pa-shout out po, Katunying, mas pogi kayo kaysa kay Ruiz. Loriano Tabion Jr., Katunying, baka inaalisan mo na ng dangal si Jay Ruiz. Ayan. Ayo. Maraming salamat. Ang dami nating mga messages ngayon, pero gusto ko lang sabihin na natutuwa po ako that I am able to see you once again, my beloved friends and lovers. Kung ano pinagsasasabi ni Katunying. Nagpapasalamat po kami sa inyong lahat na nakasubaybay sa atin. Pambansang Nanay Survivor 379, love kita, Katunying. Kahit minsan di ako sang-ayon sa ibang paniniwala mo. Tama po yun, nanay. Nanay. Kasi po, kapag ka po tayo ay masyadong magkapareho sa lahat na lang ng bagay, baka hindi na tayo mag-improve. So natural lang po na minsan magkapareho tayo, minsan po ay hindi tayo magkasang-ayon ng paniniwala. And that is what democracy is all about, yung esensya ng demokrasya. Wala pong problema diyan. Ang atin lang, at ito malimit yung marinig to sa atin, di ba, Mayor Ray Katakutan, Kuya Romel de la Cruz, malimit yung pong marinig sa akin tong pananalita na to na yes, we can be passionate about our belief. We can be passionate about the person that we believe in, mga ina-idolize po natin, pero wag po nating ibigay lahat-lahat. Magtira tayo ng para sa atin. Ano po? Baka minsan sa sobrang kagustuhan nating ipagtanggol yung isang tao na ina-idolize po natin, nakapagsasalita na tayo ng hindi maganda. Nakapagsasalita na tayo ng labag na sa kabutihang asal. Baka out of anger ay nakakapagmura pa tayo. Baka out of anger and hatred, baka po tayo ay nakapagsasalita na ng mga libelous o kaya slanderous, at pag tayo ay binalikan nung pinagsalitaan natin, sasabihin natin, wala ba tayong kalayaang magsalita? Hindi po ganun. Lagi po nating isipin, lahat po tayo ay may kalayaan, but there is no such
thing as absolute freedom. Wala pong absolute freedom. Kapag ka po ang karapatan natin, mga kababayan, ay nakakapanakit na o kaya ay nakakasira na ng karapatan ng iba, hindi na po kalayaan yun. Hindi na po karapatan yung atin. Ang ginawa na po natin ay pagsira ng pakikipagkapwa-tao. Ano? Lagi nating isipin na yung mga politikong ating baka minamahal ngayon, bati-bati na yung mga magkakaaway na yan. Yung nag-aaway na mga politiko halos magpatayan ngayon. Pagtalikod lang natin, nagyayakapang pa sa mga party-party, ang political parties na sinasamahan nila, iisa na lang, nagkakamayan na, nag-iinuman na, nagkakainan na, samantalang tayo, naiwan tayo na nakikipagpatayan pa rin. Ano po, mga kababayan? Wag po, mga kababayan. Wag tayong pumayag na mawala yung ating pagkatao dahil lang sa mga politiko na to. Okay? Mga kababayan, maraming salamat po sa inyo. At mag-iingat po kayo palagi. Ayan, mag-iingat po kayo palagi. Wherever you are. Hasta la vista, baby!